She is pregnant and a virgin. Do you want me to send you her address? Pukaw ni Emerson sa kanyang pag-iisip. Tinitigan niya ang mensahe ng ilang segundo bago nagtipa ng mensahe bilang sagot. Para sa naman, I don't have a lot of leisure time in my hands to think about other trivial matters. Talaga ba? Di man niya kaharap ngayon si Emerson pero alam na niya na nanunukso ito. It's kind of funny to think na kahit chat lang sa messenger naririnig niya ang mapaglaro nitong boses. Sige na, ang dami ko pang dapat gawin. Patong-patong pang case files sa pinag-aaralan ko. Huwag mo na ako istorbohin. He dismissed Emerson bago pa siya nito maisarang ng buo sa isang interogasyon. Doon pa naman ito magaling sa pagpapaamin. But Emerson being Emerson, nasingit pa nito ang isang chat bago pa niya mai-airplane mode ang cellphone. Kulang lang sa being mas excited pa ang kanyang kamay kaysa sa kanyang utak. Automatiko kasi nitong binuksan na mensaheng dumating. Nakalagay sa mensahe ang isang address. May kalaki pa yung kiss emoji sa dulo. Naipilig na lang ni Xavier ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung ilang minuto na siyang nakatanghod lang sa address na nakalagay. Hindi niya maintindihan kung bakit may bahagi pa rin sa sarili niya na gustong-gustong makitang muli ang dalaga. Pero mali eh. Hindi dapat. Jessica's already building her own family and that doesn't include him. She will build it kasama ng lalaking nasa litrato. Who is he to intervene? Pupuntahan ko ba siya roon? May sayad na ba talaga yung utak mo? Sita niya sa sariling iniisip. Bilog ang mundo. Umikot man to't ipaglayong distansya ng bawat tao, magkikita't magkikita pa rin ang mga ito sa huli. Walang takas. Ang tanging choice lang na available ay magharap. Paano na lang kaya kung susundin niya ang udyok ng kagustuhan? Pupuntahan niya ang address na hawak niya sa kamay ngayon, tapos ano? Magpapakita ba siya kay Jessica? Kung magpapakita siya at basta na lang susulpot sa harapan nito, ano ang idadahilan niya? Paano naman kung magkataon na kasama nitong lalaki? Tapos tatanungin niya kung ano-ano niya si Jessica. Anong isasagot niya? Ako nga pala yung nambintang sa kanya na nagnakaw. Tsaka pinatawag siya sa presinto tapos ako rin yung nakasama niya sa isang kwarto at kamunti ka na siyang mapasukan, ganun ba? May lalo tuloy siyang pinanghinaan ng loob. Naipikit niyang mahigpit ang mata habang pilit winawaglit ang iba pang nagdatingan na panibagong katanungan sa kanyang isip. Muling sinanda ng likod sa swivel chair para pakalmahin ang nanginig na sarili. Nasa ganon siyang estado nung walang ano-ano, bumukas na naman ang pintuan. Di na siya nag-abala pang magmulat ng mata sa pag-aakalang si Isabel lang ang pumasok. Nakalimutan lang na kumatok muna, baka kukunin nito ang tasa ng kape na dinala nito kanina. Medyo na-guilty siya dahil hindi man lang niya nabawasan ang tinimpla nitong kape kahit kaunti. Paniguradong sa oras na to mas malamig pa to sa nguso ng bagong silang na tuta. Nakapikit niyang hinintay ang papalapit nitong hakbang. Pero imbes sa harap ng mesa, huminto ang hakbang nito sa kanyang likuran na kamuntikan niyang ikalundag. Naramdaman niya kasi ang kamay nito, humilot sa kanyang sentido. Isabel won't dare touch him since ilagto sa physical touch. Mas lalong hindi ang mama Stephanie niya dahil maaga tong umalis kanina. Inawakan niya ang kamay ng humihilot sa kanya para matigil to. Nakita niya pambabae ang kamay. Alahati lang yata ang laki nito sa kanya. Agad niya tong nilingon. Bumungad ang isang sopistikadang ngiti na umuko pa sa maliit nitong labi. Ang bumagsak na mood niya kanina biglang nabuhayin ulit nang makilalang bagong dating. This woman's charisma did not fail even once to awaken his spirit. Kumbaga iba talaga ang dating nito. Hindi mahina pero hindi rin masama. Venice? Naisatinig ni Xavier. Lumawak ang ngiti ng babaeng tinawag niyang Venice. He studied her physique. Nakakatuwang kahit marami ang pagbabagong ginawa nito sa sarili, hindi pa rin nawala ang karisma nito na siyang hinangaan niya dati. 5 taon na yatang dumaan sila noong huli nilang pagkikita. She was his personal tutor back then. Malaki talagang naitulong nito, lalo na't suki siya ng mga babae dati. Dumating nga sa point na sinubukan niyang akitin to kahit 2 taon ang tanda nito sa kanya, pero nagapak sa ulong natanggap niya mula dito. She is strict and stiff kaya hindi talaga lumusot dito ang pagiging mapaglaro niya dati. Tired? Umikot to papunta sa harap niya at kalmadong inuko pa ang upuan doon. Pinag-aralan niyang ekspresyon ng mukha nito habang pinapasyal nito ang mga mata sa loob ng silid. Wala pang nabago, no? Para lang akong binalik 5 taon ang lumipas. Natatawang anito. Hindi naman mapigilan ni Xavier na
Mahawa rin sa tawa ng babae. Totoo naman kasi ang sinabi nito, nothing changed. Di kasi gusto ng papa niyang i-redecorate ang study room since dito rin daw sa silid na ito niya ginugol ang pag-aaral katulad niya. Are you here for good? Bumalik sa kanya ang tingin ng babaeng kaharap. May kung ano sa ekspresyon ng mata nito na hindi niya mabasa habang matiim siya nitong tinitigan. Hopefully, kung makukuha kong bagay na gusto ko makamit na hindi ko kaya abutin dati, why not? Baka dito na ako mag-settle down if that's the case. Tumangutango siya sa sinabi nito. Well, I wish you luck. Welcome back, Venice. Ano ba? May bala ka bang sirain ng phone ko? Kanina ka patawag ng tawag, naririnig na pati mga tutuli ko sa tenga. Nababanas na siya. Kanina pa niya tinatabunan ng unan ang kanyang tenga, pero lumalampas pa rin talaga sa kanyang pandinig ang pag-iingay mula sa tawag ni Emerson. Humihinga lang narinig niya sa kabilang linya. Akala niya may kahalayan na naman tong ginagawa, kasama ng bago na naman itong babae. Akma na sana niyang papatay ng tawag. Bro, bakit ang tagal mong sumagot? Magmadali ka? Kinaladkad sa Jessica ng mga pulis. Nawala bigla ang nararamdamang hilo ni Xavier sa ulo. Halos umikot kasi ang kanyang paningin dahil naisipan niya maghapong magpakalasing na lang sa kwarto. Pagkaalis ni Venice kanina, diretso na siyang nakatayo. Tumungo ng silid dala ang 5 bote ng alak. Hindi ganon kalakas ang alcohol tolerance niya kaya't sa pang-ikatlong bote na lang para na siyang idinduyan. Emerson, ilugar mo nga yung biro mo. Hindi nakakatuwa. Aniya sa kaibigan, kahit tinahabol na 1,000 daga ang kanyang dibdib sa hindi mapantayang kaba. Puntahan mo na siya doon. Gusto ko sana siyang sundan kaso walang ibang taong natira dito sa bahay na tinutuluyan niya. Wala yata ang lalaking kasama nila. Nasa ospital ako ngayon. Inihintay kong magkamali ang matanda na hinimatay nang puntahan si Jessica ng mga pulis. May sinasabi pa si Emerson sa kabilang linya pero tila nabingi na siya. Ni wala siyang alam sa kung ano man ang mga sinasabi nito. Basta't ang nasa isip niya lang ngayon ay ang labis sa pag-aalala para sa dalaga. Hindi niya alam kung kailan pinatay ni Emerson ang tawag. Naging abala na siya sa paghahanda sa sarili. Diretso niyang tinungo ang panyo. May toothbrush naman doon pero ang mouthwash lang ang madali ang pinulot ng kanyang kamay. Habang nilalaro ang likido sa loob ng kanyang bibig, sinabay na rin niyang paghilamos sa kanyang mukha. Mabilis sa mga pagkilos niya hanggang sa matapos na rin siya sa pagbibihis ng descending damit. Nagulat pa ang Mama Steffi niya at ang kanyang papa na makitang halos malahigante niyang mga hakbang. Malalaki, maotoridad. Eksahirado mong pakinggan pero kung pwede lang sana, napaliparan niya ang sasakyan para lang mas mabilis makarating sa presinto, baka ginawa na niya. Nakipagkompetensya siya sa nag-uunahang mga sasakyan sa kalsada. Ewan kung pang ilang beses niyang nilabag ang traffic signs. Basta ang alam lang niya, nasa 20 minuto lamang ang nasa tapat na siya ng police station. Matapos niya nga maipark ang sasakyan, lumabas agad siya at saka pumasok sa loob. Ginala niya ang mga mata sa seldang naroon. Para siyang binagsakan ng langit na makitang nag-iisang babae doon na tulala pa yata dahil sa nangyari. Nakatitig ito sa kawalan. Kumawala ng husto ang kanyang dugo sa nasaksihan pero pinipigilan niya ang magwala. He is here to save her, not to become a criminal. Oh, Attorney Montelibano, napadalaw ka yata. Ano bang ginagawa niyo rito? Kamusta na pala si Mrs. Steph? Magilo na bati ng isa sa naka-uniform na pulis na sa tansya niya ay ang hepe roon. Nakipagkamay to sa kanya kaya inabot niya naman ang kamay nito. I am here as an attorney. Paunang wika niya na siyang nagpatahimik sa kaharap. Balita ko kasi may sinundo kayong babae kanina. Ayun ba? Si Miss Jessica bang tinutukoy mo? Siya nga. I am here as her attorney kaya may karapatan akong tanungin kayo kung ba't kinaladkad niyo papunta dito ang kliyente ko. May dala ba kayong warrant man lang? Napipito sa kanyang sinabi. Naging mailap ang mata nito. Ilang segundo bago to nakabawi sa pagkataranta. Nandito lang naman siya for questioning, Mr. Montelibano. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pagsenyas ito sa isang pulis malapit sa selda na kinaroroonan ni Angie. Nabuhay tuloy ulit ang galit sa kanyang dibdib. Pinapalibutan ngayon ng babae sa mga rehas. He really hate the sight. Sarkasiko niyang nganitian ang kabadong pulis. This is not a threat but let me remind you, may reputasyon kayong dapat pangalagaan. Are you even doing your job well?
Mag-imbestiga muna kayo bago ninyo ikulong ang tao sa rehas. Hindi yan isang hotel na masayang pahingahan. Puno pa ang bibig niya sa mga nais sabihin, pero nabitin sa ere nang maramdamang may hawak na lumakad sa likod ng kanyang damit. Di na kailangan lingunin to para alamin ko sino. Ilayo mo na ako dito, pwede ba? Pinigil ni Xavier na wag ibalibag ang malapit na upuan. Mahina ang boses ni Jessica. She's still in shock. May naaninag na panginig sa boses nito. Dahan-dahan niya tong nilingon. Nakayoko kaya't naibali niyang mata sa kamay nito na bahagyang nakalagay sa mga tiyan nito. Naggangalit pa man ang bagang niya sa sobrang galit, kinilangan niyang habaan ng pagpipigil. He held Jessica's hand and squeezed it gently, sending a message of assurance. Binalik niyang muli ang paningin sa nakatunganga ngayon na pulis. Inilabas ni Xavier mula sa pitakang nasa bulsa ang kanyang calling card at iniabot ito sa hepe. Ayoko nang maulit pa to. Wala nang susunod. Pero kung sakali mang magkataon na magkaproblema ulit, ako ang una ninyong kausapin. Aalis na kami? Di na to nagsalita pa at tumango na lamang. Gagapang kamay ni Jessica dahan-dahan ang ginawa niyang paglalakad hanggang makarating sila sa tapat ng sasakyan. Ipinagbukas niya ito ng pinto sa passenger seat. Hinangaran pa niya ng kanyang kamay ang uluhan nang pumasok ito dahil baka mauntog ang dalaga. Nang masiguradong maayos itong nakaupo at naisuot ng seatbelt, saka pa niya inihanda ang sarili para buhayin ang makina. Mahaba-habang katahimikan lang ang namayani sa kanilang dalawa habang nasa biyahe. Alam niya hindi pa ito handang sabihin ang buong nangyari kung bakit ito kiniladkad ng mga pulis para ikulong. Kaya pinanatili ni Xavier na itikom na muna ang kanyang bibig. Binuksan na lang niya ang audio system para kahit konti man lang gumaan ang atmosfera ng paligid. Salamat. Mahina lang pero sapat para umabot sa tenga ni Xavier. Tiningnan niya ito mula sa harapang salamin. Nakatanaw ito sa bintana. There is a part of him that wants her to stare back at him. He dismissed that thought. Not for now, Xavier. There's another time for that. Ilang ikot pa ang kanyang ginawa bago niya inihinto ang sasakyan sa isang restaurant. Naisipan niya dito ito dalhin dahil gumagabi na rin at baka nagugutom na to. Madalas siya sa restaurant na to dahil cozy ang atmosphere. Di masyadong matao at maingay. Nakita pa niya ng islap ang mata ni Jessica sa pagkamangha pero agad din nag-iwas ang tingin na makitang nakatingin siya dito. Tulad kanina inalalayan niya ulit ito. Dahan-dahan iniapak ang paa para makababa. Sinalubong sila na nakangiting staff ng restaurant na makita siya'y agad lumabas ang bilo nito sa pagkakangiti. Good evening, Mr. Montalibano. Table for two? Yes, please. Medyo tago yung parte pero nandoon ang pinakamagandang view. Kitang-kita kasi ang orchidarium na sadyang pinagawa ng may-ari. Di nagtagal dumating ang isa pang staff, naglagay ng tig-isang tubig sa harapan nila. Bumalik din ang babaeng staff na siyang sumalubong sa kanila sa entrance, dala ang book ng menu. Kasalukuyan niyang binubuklat ito para pumili ng marinig ang pagwawala ng siya ni Jessica. Pinigilan niyang wag bumungis-ngis dahil namula bigla ang mukha nito. Imbes asarin ang dalaga, binaling niyang tingin sa staff pagkatapos magdesisyong isara na lang pabalik ang menu. Nalingonan niya tong may multo rin ng ngiti sa labi. Give us your specialty today. I can't rake my eyes on the pages all night since sobrang gutom na rin ako. Magalang na nagpaalam ang babae, tsaka sila iniwan. Binaling niya pabalik ang tingin kay Jessica, tsaka sinundan ko sa nakafocus sa mga ito. Nakakaaliw tong tingnan, lalo na't nahuhumaling to sa mga tanim na orchids. Na wonder flower shop ang pinagkabalahan nito dahil sobrang hilig pala talaga nito sa bulaklak. Natigil lang ang pagmamasid niya sa babae nang may dumating na staff at dala pang ibang dishes na in-order nila. Halos okupahin lahat ng recipe ang espasyo sa kanilang mesa. Lihim na nagbunyi ang kanyang dibdib na makitang nakakatakam na ekspresyon sa mukha ni Jessica. Hindi talaga nito maitago ang kasabikan na kainin ng pagkaing mga nakahain. Dig in! Pangungumbinse ni Xavier sa dalaga. Kahit kasi natatakam ito, hindi nito maigalaw ang kamay para magsimulang kumain. Nahihiya yatang mauna. Ang hudyat lang pala talaga niya ang hinihintay nito kasi agad tong kumuha para maglagay sa sariling plato pagkatapos niyang magsalita. Magkakasunod na subo ang ginawa ni Jessica. Natutuwa siya kasi ito ang unang beses na nakita niya na magkano tong kumain kasama niya. Nung una niya kasing niyaya tong kumain, siya lang hinintay nitong matapos. Di man lang nakatatlong subo.
Pinapanood niya palang ito'y parang pati siya, nabubusog na rin. Hindi man lang nito namalayan na kanina pa niya natapos at ngayon, naaaliw na nakamasid lang siya sa pagkain nito. Nasimot na nito ang panglimang putahe na bigla'y nagpang-abot ng kanilang mga mata. Hindi niya inaasahang mabubulunan ito. Kaagad siyang tumayo mula sa kinaupuan, tsaka nagdagay ng panibagong tubig sa baso. Hinimas niya ang likod ng dalaga habang nilalagok nito ang tubig. Ilang sandali lang pinigil na nito ang kanyang kamay, tsaka sumenyas na okay na siya. Nakahinga rin siya na maluwag. Bago bumalik sa kanyang pwesto, kumuha siya ng tissue tsaka pinahiran niya ang gilid ng labi ni Angie na may bahid ng sauce bago siya umupo ulit sa harapan nito. Bakit tumigil ka na? Kumain ka pa. Marami pa oh. Umiling ito. Di na. Busog na ako eh. Ani Angie habang hinihimas ang punong-punong tiyan. Sayang naman, may dessert pa kasing darating. Hindi mo na pala Ano ka ba? There's always room for desserts. Hindi mo ba alam yon? Putol nito sa kanyang sinasabi. Lihim siyang napangiti. Is it because of the baby? Kaya malakas itong kumain ngayon? O dati na talaga itong malakas kumain? He mentally laughed. Ilang sandali nga lang dumating na rin ang staff na may dala ng dessert. It is a white chocolate raspberry cheesecake. Una nitong nilantakan ng kain ng raspberries na toppings ng cake. Pagkatapos ay ang mismong katawan ng cake ang nilamutak ng kain. Nasa 2 slice na lang yata ng cake ang natira nang tingalain siya nito. Bit-bit ang tinidor na galing pa sa bibig nito, nagsalita si Jessica. Gusto mo ba? Kung pwede lang sanang bumunghalit ng tawa dahil sa ekspresyon ng mukha nito ngayon. Kabaliktaran kasi ang sinasabi nito sa nakasulat sa kanyang mukha. Inaalok siya nito pero ang mukha nito nagsasabi na gusto ko pa. Pwede bang ubusin ko na lang? Kunwari, hinimas ni Xavier ang tiyan habang nakakunot ang noo. Ayoko na. Busog na ako. Baka mag-alboroto pang tiyan ko kung ipipilit ko pang isilid niya. Hindi pa man niya natatapos ang sinasabi pero itinusok na ni Jessica ang tinidor nito sa natitirang raspberry cheesecake. Diretso nito yung sinubo sa bibig habang nakangiti. Masarap ba? Nahihiyang tumango ito. Kung hindi lang siguro sobrang bungangera ng bibig nito, baka pinanggigilan niya na si Jessica at inulan ito ng kurot sa pisngi. But knowing her, baka tampal lang at kurot ang abuti niya sa babae. The worst part is, ulanin siya nito na nagraragas ang mga mura. Sinarilin lang niya ang panggigigil na nararamdaman hanggang dumating ang babaeng staff kanina para sa kanilang bill. Tinagsawa ni Jessica ang sarili sa panonood mula sa bintana ng sasakyan. Hinayaan niyang liparin ng hangin ang ilang hebla ng kanyang buhok na tumatakas mula sa pagkakapusod. Feeling the wind's breeze brings comfort and calmness to her. Kanina pa niyang inaaninag ang mga bituin na pumupuno ngayon sa kalmado ring kalawakan. Mahigit kalahating oras na siyang nakatingala habang kanyang ulo'y nakasandig malapit sa bintana pero hindi niya maramdaman ang pangangawit. The view is extremely beautiful. Ramdam niya ang panakanakang pagtingin ng lalaki na siyang nasa harap ng manibela ngayon. Hindi niya alam kung siya lang ba o pati rin to'y walang maisip at maapuhap na sasabihin. She can clearly see his lips trying to utter a word pero hindi dito yon kayang isatinig. Tila tulad niyang namanhid din na labi nito at nagdesisyon na magpahinga. Ilang malalabong na kahoy ang nadadaanan ng kanilang sinasakyan. Dinig na dinig din mula sa tahimik na paligid ang tunog ng mga kulisap pero ang mas nakapagpamangha sa kanya ay ang kumpol ng mga alitap-tap na may mga munting bombilya na nagliliwaliw para bigyang liwanag ang mga nagdaraan.